It is a natural human drive to strive for survival and live to the fullest. Over time, consumption has been a prominent aspect of survival, to seek, to take, and take a little more, a hedonistic tendency to live in the moment. But in the wake of this comes the debilitating effect of wanting and not caring. In the wake of this comes losing the sense of conscientiousness for both the people we ought to care for and the environment we should care for. Garbage disposal and improper waste management are no doubt two of the most detrimental issues that are continually affecting us in our environment. We claim it to be an environmental issue, but is it really? This is Barangay Papandayan, Caniogan in Marawi City, where one of the most horrendous garbage dump site in Mindanao was formerly located. As we know it to be, this environmental issue has negatively contributed to almost all aspects of people living near the site, especially with their health. The trash contaminated the air they breathe, and as a result, many, especially the children, have acquired respiratory problems and other health problems such as coughing, eyes, nose and throat irritations, headache, nausea, and etc. Nag-viral to sa social media, na punta pa sa platform ni Sir Robin Tulfo, na-taken action naman. Dahil kung makikita naman natin, kung dati, ito mismo kinakatayo natin is full of garbage, trash. Ngayon, wala na din. Saka, wala na din pumapasok dito for garbage. Doon na talaga sa bagong dump site facility. Kahit nalipat na yung dump site, hindi pa rin talaga fully malinis. It's not really recover on that same. So, actually, parang marami pa rin hazardous materials, chemical substances na makikita natin. It's still not very safe. And kaya nga, every gabi, kadalasan, or most likely every night, is they actually burn this extra garbages every night, and I think that is one of the most hazardous things na like, alam natin bawal talaga magsunog ng garbage, then every night they burn these garbages sa ilalim, so para umakyat yung parang yung apoy, yung baga niya, and syempre yung usok nun is very unsafe, diba? Toxic. There are residents around this area living mismo dito sa dump site na to. Kaya we will check on them once again to see how they're doing and ask a few more questions about how they're coming by to this day. Dito, ito yung natitirang dumps or garbage na that is yet to be cleared up. Apparently, naging settlements to. So it has been a settlement. But before this, there was already a settlement na naging dump site din, and it was transferred here. So here's the state. So it spreads far there. Oh. Makita mo yung ashes as well as the burnt down trees. Down there, para siyang waterfall. Pero we shouldn't stray far as delikado to. As we navigate the Papandayan dump site, it is imperative to listen to the narratives of the residents living near. Accordingly, most residents' main livelihood is scrapping junks out of the pile of garbages. So kaya sayaw dump site namin kurang sukaw yaga namin nabudat ya ginang bukasong kasan na tiga din mga pangupay na imato na udah motor ka udah gitu bilikan na digaro pa kasong kaya kawatanan ba ay kailangan siya na Life is not indeed the same for everyone. The wastes of the people are items treasured by some people coming from the outskirts of a heavy marginalized society. The world we are living in may be one, but the way we live on it differs in one way or another. The question lies on whether this host, the soil we walk on, agrees to what we have been doing.
Na di kami di na masura kay lagi do kuha namin ka barato so plastic na gyud to gumin kami. Nya barato so plastic. Aya malaboy arga na sukuan. So putaw. Gusto po na atya barato na kung plastic silang kami na kurang pa ni barata gyud tubig galabag kami di ako undagang sa kamo na kurang pa ka at nawata ka na di class. Magkuan bayad ka kaya ya suda nila na private na magkuan bayad. Lagi pa ka ito. At yan man to na dapat na iukuan mi. Na baka ka ngamiyatan ito gira ko na. Minsan nakabili ako ng 2 gantang o 3 gantang. Okay na. Pambayad sa eskwelahan. Okay na. Mas mabuti pa to kaysa utang na lang dyan sa labas. Wala tayong maibayan. May tiluwi ako mag-umi, may talagang tao. Uy. May sumi ako na may nisap kasan. Tanong ita! Ay baka nusong sa mamatan kandagang tap na yan. Makakain kami ng 3 sa isang araw. Hindi kami mawala ng pagkain. Yun lang para sa mga anak ko. Shailing. Masakan si Nurjana Abdullah. Live suan niyo sa? Di kami mamutaw. Abo di kami natin. Otoro so Di ka no di mamutaw. Nato na ipsuay ron. Barat na di ka no di mamutaw. Barat na mga plastic. Pwede mo na gusto mga putaw. Nato na ipsuay Sira di ron. mana nakro. So di nyo di mapusan na ipmagay niyo kay? Umi. Nato na ipkidi ni umi ka. Ipo masami sa mga dress. Oh. Due to the reoccurrence of respiratory diseases, the Barangay Health Center of Papandayan, Caniogan has become a crucial lifeline for the community. Right now, here we have Honorable Arturo Jaime D. Adi. Ano po yung masasabi ng so far? Pero para sa akin, wala naman, naalis naman yung basura. Oo, Pero nalaman namin. okay naman. Wala naman sabi. Pero okay na naman yung naalis. At least nawala na dyan yung nakakasilok ng mga bata. Diba? Actually, nawala na dyan yung mga basura. At saka malinis na yung area namin. So far po, wala namang bumabalik doon ng mga taga-local government unit, no? Kung may progress man. Wala. Pero sa tingin nyo, yun na, sabi nyo, mas mabuti na natanggal talaga yung mga basura. Bakit po yun? Kasi almost 20 years na nandyan eh. Matagal na yan. Tagal na, 2 dekada na. 10 years pa rin. Pero sana yung nawala na, doon na sa malimun. Tama. Oo. This is the Solid Waste Management Project of DNR and Task Force Bangon Marawi, located in Barangay Dulay, Marawi City. All the garbage collected throughout Marawi City is processed here first before being transferred to the engineered sanitary landfill. This key initiative addresses the region's waste disposal challenges by focusing on waste segregation, recycling, and proper disposal practices. The center is equipped with facilities for composting organic waste and converting recyclables into useful products, significantly reducing the volume of waste sent to landfills. The engineered sanitary landfill in Marawi City is a state-of-the-art facility designed to address the city's solid waste management challenges. Implemented by the Department of Environment and Natural Resources, this landfill incorporates advanced engineering techniques to minimize environmental impact and health risks. Andito po tayo sa Barangay Kasayanan na parte ng Kapay at ang nakikita nyo po ngayon ay ang Marawi Sanitary Landfill na kung saan lahat ng basura ng Marawi City ay dito po tinatapon. Makikita nyo po ay may mga parte po ng landfill na ito na kung saan ito ay ang Cell 1, Cell 2, Cell 3 at Cell 4 at doon naman po sa parte doon ay kung saan tinatapon ang mga waste ng mga hospitals dito sa Marawi kagaya ng sa May Pakpak at saka
Key features of this technology include a bottom liner system to prevent leachate from contaminating groundwater, a leachate collection and treatment system, and gas management systems to handle methane emissions. Regular monitoring and maintenance are also conducted to ensure compliance with environmental standards, making the landfill a critical component of Marawi City's sustainable waste management strategy. Abo po sa Marawi na filtro doon sa baba sa Binar. May filtro doon na di pa kasi si Bayar o wag galinga lagi dia galinga saya. At mau mana galinga saya nakagini ka namin. Araw lang sa baba. Namama kasi si Bayar lagi do mga buti, plastic. Na subuso dapat plebod dia lagi do mga salopin na sila mong kuwan plebod. Na so lagi do mga buti na robo kuwan na kapungalingan ro. At mamugaling nga yaro. Lagi doon mga upisa saging. Mga kuha na nakupa na 1 milyon. Naraw pa na panggalingan ka. Dimbala ng mga templa. Lagi doon organic. Ako si Shirin F. Ibrahim at nandito po tayo ngayon sa Marawi Sanitary Landfill. At sa tuwing umuulan po dito ay meron po silang water system kung saan dumadaan po yung ulan at hindi po naapektuhan yung basura. At kapag dumaan po yung tubig sa water system nila ay umaabot po siya sa pinakadulo at nafi-filter po yung water upang magamit po ito ulit. Ako nga po pala si Jan Alumna. Nga pala sabi ng na-interview namin, after so many years pwede po daw itong hukayin at gawing fertilizer yung itong basura. So ito po ang ginagamit nila na solution para pag umuulan ay hindi po sumisingaw yung amoy. So nakikita nyo po dito ay odor eliminator, disinfectant, grease, purpose cleaner, at insect repellent. So yan po, ito po ang ginagamit nila dun sa Marawi Sanitary Landfill. So, one of the problems in reconstructing Marawi was on solid waste management. Now, I was the one who prepared the solid waste management plan for region for Marawi City. With an approved budget, I was the one who planned for it because I know the city government of Marawi is very busy on reconstruction and all aspects. So I took the cudgels of preparing the solid waste management program of the Marawi City. Then we planned for it. The government alone cannot solve this problem. There must be an individual commitment to participate in the solid waste management. It has become evident that we are facing something larger than life. Something we need to come together as and move through this obstacle. By working together, Marawi can overcome its waste management challenges and protect the health and environment of its residents. In this journey, it is crucial to strike a balance between protecting our environment and ensuring that no one is left behind.